Sa sobrang katigasan ng ulo, napahamak ang isang OFW, kaya mag-ingat kayo mga kababayan kung ayaw nyo matulad sa isa nating kababayan ang nahaharap ngayon sa matinding problema matapos makainin ang batuta ng ibang lahi na nakilala lamang nito sa TikTok. Sa dami ng napapabalita patungkol sa pangbablackmail at pagpatay sa mga kababaihan OFWs, tila marami pa rin sa mga kababayan OFWs ang walang takot. Marami pa rin ang matitigas ang mga ulo, kaya napapahamak. Tulad na lamang sa isa nating kababayan, matapos magpakasarap, matapos makipagtsuktsakan sa ibang lahi, ngayon tumakbo kay Kaagapay Kabong Concha para magpasaklulo. Itago natin sa pangalan alias Kim, ang isang OFW kasambahay sa Saudi. Ang dumulog at nagmamakaawa ngayon ng tulong kay Kaagapay Kabong Concha dahil sa nahaharap ito ngayon sa isang matinding problema na mahirap masolusyonan, na magbibigay aral ito sa lahat ng mga kababaihan OFWs na mahilig mag-TikTok at mahilig makipagrelasyon sa ibang lahi na nakilala lamang sa TikTok. Ayon kasi sa sumbong ng OFW, may nakilala di umano siyang ibang lahi sa TikTok na nililigawan siya hanggang sa naging sila. Tumakbo ang ilang araw, humiling di umano sa kanya ang kanyang kasintahan na ibang lahi na magkita sila at pupuntahan siya sa bahay na kanyang pinagtatrabahuan. Kahit alam ni Kabayan na pinagbabawal yun sa Saudi ang magpatuloy ng lalaki sa bahay ng amo, pumayag pa rin si Kabayan sa plano ng kanyang kasintahan dahil sa kagustuhan rin siguro na makita sa personal ang kanyang jowa na ibang lahi. Dahil sa wala siguro sa bahay ang mga amo ni Kabayan, nakapasok ang kasintahan nito sa bahay. Dinala sa kwarto ni Kabayan at dito isinagawa ang milagro. Sa kasamaan palad, di umano na malaya ni Kabayan na nakuhanan siya ng video habang nilulipap nito ang batuta ng jowa nito na ibang lahi. Masakit ito, nabidyohan siya. Nung una, alam niya raw na nabidyohan siya at pinigilan niya, dinilit. Pero sabi niya ng ikalawa, hindi raw niya alam na na-record daw. Recorded po lahat ng ginawa nila. Na ana-ana at pati yung paglolipap niya. So, ngayon, nalaman ng amo mo yan, problema ng malaki. Pabakasyon pa naman siya ngayong November. Yun po masakit doon. Nag-away siguro at yung babae ay ayaw na siya papuntahin. Ang ginawa ng lalaki, nanakot sa kanya na ipapakalat yung video nila. Pag hindi siya pinapunta doon, nakita niyo na yung epekto ng ginawa niya. Kaya pag-isipan niyo mga kababayan ng mabuti kung tama ang inyong gagawin. Dahil ngayon ay sising-sisi daw itong si Kabayan, kahit anong pagmamakaawa at iyak pa ang gagawin niya sa harapan ni Kaagapay Kabong Concha, di siya matutulungan. Dahil unang-una, hindi Pinoy ang boyfriend ni Kabayan, ibang lahi. At kahit anong oras kapag gustuhin ng ibang lahi ipakalat sa social media ang sex video nila, walang magagawa si Kabayan. Kaya ngayon, hanggang iyak na lang ang kanyang magagawa. Totoo nga ang kasabihan mga kababayan, nasa huli palagi ang pagsisisi. Ngayon, iiyak-iyak ngayon si ate. Pinagsisihan niya yung mga pag-TikTok niya pakikipag-usap sa ibang lahi. Hindi ba kayo nahihiya sa mga ginagawa ninyo? Alalakas ng loob yung papasukin sa bahay ng amo ninyo. Yung mga TikTokers na yan, nakikita ko yan sa TikTok, puro mga nagsasayaw. Akala mo, kulang na, bilad na yung buong katawan. Ang lalakas ng loob, ang kakapal na mukha, nakikipag-usap sa ibang lahi, nakikipaglantungan sa harapan ng pinanonood kayo ng asawa at mga pamilya ninyo, pati mga anak ninyo. Sisitahin kayo, magagalit kayo, pakialam ninyo. Oo, wala akong pakialam sa buhay ninyo, buhay niyo yan eh. Pero lumalapit kayo sa amin pa nagkakaproblema eh. Binibigyan nyo kami ng sakit ng ulo eh. Iniiwasan nga natin na magkaproblema kayo dito pero gumagawa kayo ng kahihiyan. Wala naman masama makipagrelasyon mga kababayan, pero wag sana kayo pumayag makipagtalik kaagad kasi di nyo palubusan kilala yung tao, lalo pa sa social media. Tingnan nyo nangyari sa ating kababayan. Kapag kumalat ang video niya, nakakahiya, lalo pa pag nakita ng pamilya niya sa Pilipinas yung video. Ano pang mukha na ihaharap niya sa kanyang pamilya? Wala naman tayong pakialam kung gusto niyo po na ibang lahi, nasa inyo yan.
Marami namang ibang lahi na matitino eh. Hindi naman lahat nila lahat eh. Pero, ang dami pong problema ngayon na ibang lahi po na nagkakaproblema, gumagawa ng kalokohan sa mga kababayan natin. Hindi pa ba kayo nadala doon sa Kuwait na namatay ang pumatay ibang lahi? Ito yung OFW mga kababayan na pinatay sa Kuwait. Bago lang to. Pinatay ito dahil nalaman ng boyfriend na may mga anak at asawa ito sa Pilipinas. Pinagsasaksak ang ating kababayan hanggang sa binawian ito ng buhay. Nagawang patayin ito ng Indiano dahil sa sobrang pagmamahal nito sa ating kababayan. At ang masakit pa, nagpakamatay rin ang Indiano. Ito yung ikinatakot ni Kaagapay Kabong Concha. Baka mangyari ito sa mga OFWs na matitigas ang mga ulo. Meron nga rin pinay sa barin bago lang din. Pinatay, nilaslas ang liig ng boyfriend ng isang Pakistani. Kaya mag-ingat kayo mga kababayan kapag papasok kayo sa isang relasyon. Dahil isa lang po ang ating buhay. Ayan po ang napapala ng iba nating kababayang pasaway. Na ginagamit lang po kayo yung katawan ninyo dahil hindi po nila magagawa sa kalahi nila yan. Kaya, sino ang mabilis na gawan ng ganyan? Tayong mga Pilipino. Dahil nakikita naman natin. Kaya pag kayo naloko, nabigyan kayo ng ano at nadali kayo, ayan na, sisi kayo, iyak kayo ngayon. Wala tayong magagawa. Kaya, minsan, huwag niyo ko sisihin kung bakit ako naninita. Kasi sa akin pumapasok yung problema eh. Sa ginagawa ninyo, tatlong individual ang piniperwisyon ninyo. Una, pamilya ninyo. Dahil siyempre, hingi kayong tulong sa kanila. Pangalawa, ang gobyerno. Dahil pamilya ninyo hingi ng tulong sa gobyerno. Pangatlo, kami. Dahil pag hindi kayo tinulungan at hindi ka pinansin ng gobyerno sa dami ng ginagawa, sa amin kayo lalapit. At pag hindi kayo tulungan, gagalit kayo. Kaya magsilbing aral po ito sa inyo mga kababayan OFWs para di kayo matulad sa isa nating kababayan na puno ngayon ng takot at pangamba. Huwag niyo po kalimutan ang paalala ng PIDOS at OWA, pumunta kayo sa abroad para magtrabaho, huwag haluan ng iba para di kayo mapahamak.